Escanio. Nag-aaral po ako sa North Central Elementary School at ako ay grade 6. Ngayon, manonood po ako ng tungkol sa investigative documentaries tungkol sa paaralan na pinapagawa ni Ginang Mary Ann F. Querol. Ngayon, samahan mo ako para makapanood tayo. Alas 3 ng madaling araw, gising na ang magkapatid na sina Elsa at Karen. Papasok sila sa eskwela. Grade 10 na si Elsa, habang nasa grade 5 naman si Karen. Opo kami tinatanghali po magsaing na alas 4. Tapos po malilate po kami. May bawal po ang malilate sa high school. Opo kami po nalilate. Tuwing hapon po naiiwas po kami hanggang alas 5. Paglilinis po. Araw-araw, 3 oras silang naglalakad pababa ng bundok. Flashlight at mga ilaw mula sa maliliit na cellphone ang gamit nila para makita ang panggaan. Kasabay din nilang pumapasok ang ilan pang bata mula sa Sitio Bernalda. Sanay po ako maglakad kahit ka tumaputi. Dahil mula pagkabata ko lang po, itong puti ka na po yung dinadaanan na. Hindi agad nila isinusuot ang kanilang mga uniforme para hindi ito madumihan. Pag po nadumihan yung damit, mahirap pong matanggal. Wala silang sapin sa paa kapag naglalakad. Naglalakad po kami nakapaa kasi po madalas po, ng chinelas po mabibigtan. Nahihirapan pong maglakad. Nadudulas po ako, susuratan. Minsan po nakaranas din po ako ng susugatan po sa tuhod. Hirap po ng pinagdadaanan sobra. Halos nga po Araw-araw sa Barangay Lata, sa Nasugbu, Batangas. Sumikat na ang araw pero malayo pa sila sa kanilang destinasyon. natira po namin kahit mahirap po. Nakatapos lang po kami ng pag-aaral. Humihinto sila kapag kinakapos na ng lakas. Pagkaya niyo po, iwantaan po. Tatando rin po, sa kwentaan. Siyempre, sakit na po yung hanggat sa paglalakad. Putik po. Kahit hirap ang mga anak sa pagpasok sa paaralan, iniinganyo ni Aling Hermogena ang mga anak na mag-aral. Para
sila matuto dahil na po ng kayamanan ng ibibigay sa kanila para po sila matuto ang kaano pwede makatapos po tapos makatapos po sila. Pagkatapos ng halos 10 minutong pahinga, balik sa paglalakad sina Elsa. Ang kanilang nilakad ay simula pa lang ng kanilang kalbaryo. Kailangan pa nilang tawidin ito. Pagkatapos dumaan sa maputik na bahagi ng bundok, tatawirin naman nila Elsa ang Ilog de Razon. Sa araw na ito, mababa ang tubig ng ilog. Kapag tag-ulan, lagpas na sa ulo ni Elsa ang tubig. Isa ito sa ikinatatakot ng mga magulang sa lugar. Pinapangamba ko lang naman po, yung aalis sila ng school, paglalabas, baka makahuli po ng baka sa kanila, makatawid po ng ilog, madadala ng agaw. Buhay po nila, napakahirap po talaga. Nasasakripisyo po sila, itisip po sila ng madaling araw para maaga po sila makatawid. Minsan ay muntik ng malunod dito sina Elsa at ang kuya niya. Sumabit po ako sa ilog, anod po ako. Nakita po ako ng kuya ko, sinabi po ako. Yung kuya ko rin po, hindi rin po siya marunong maglangoy. Nanod po kami parehas. Kasi sa labak po namin, may tao po, doon lang po kami nakakapit. Pagkaya po kami nakakapit. Pag-awit po namin, po nasan. Kapasalamat po ako kasi po nakalitas kami makapit. Walang puwang ang takot kay Elsa. Hinaharap niya araw-araw ang ilog na muntik nang pumatay sa kanila. Sanay na po kami na hindi na po kami natatakot. Talagang doon lang po namin kami. Minsan nga po nakaranas po akong pumasok ng nag-iisang nila sa amin ko. Hanggang latang. Pagdating sa sentro ng lapad, kumukuha sila ng tubig sa balon para maglinis ang katawan. Sa bahay ng kamag-anak sila nagpapalit ng uniforme. Halos 1,000 pamilya ang nakatira sa Sitio Pintian at Fernanda na kapwa nasa bundok. Alam ng mga guro na hirap sa pagpasok ang magkakapatid. Sa umaga po, parang pag pumapasok na po siya dito sa room, parang napapansin ko po hindi po siya ganun kasigla katulad ng ibang bata. Parang pakaramdam ko po nanghihina na siya, parang pagod na pagod agad sa umaga pa lang. Yun po siguro ay dahil nga sa layo na kanilang nilalakad. Pagod man kung dumating sa klase, hanggang matuto si Karen. Ay po nahirap yung daan. PPF po ako para po makatapos. Hanggang grade 6 lang mayroon ang barangay Latag. Kaya si Elsa maglalakad pa ng halos 6 na kilometro patungo sa pinakamalapit na high school. 25 pesos ang bayad sa tricycle kung magpapahatid sa Talak National High School na nasa kabilang barangay. Pero madalas, walang baong pera si Elsa. Minsan po hindi po nakabayad yung libo ito. Punta ko po sa manay. Pero hindi lang po kami sinisingil. Dahil alam po na hindi po namin kayang bayaran. Nagsimula na ang klase na makarating si Elsa sa kanyang paaralan. So ano pa yung mga pwede natin ikagda?
nahuhuli sa klase si Elsa. Sabihin po, bakit po late? May service naman po. Siyempre sinasabi na lang po namin na hindi po namin kaya mag-service. Hindi po namin kaya bayaran yung mga halaga na hinihingi sa service. Hindi na bago ang kwento ni Elsa sa National High School. Talagang kami humahanga sa kanilang gusto man na makapag-aral. Now, especially kung tag-ulan, talagang marami sa kanila ay dumarating dito ng mga basa. Basa ang buong katawan at talagang kita-kita namin sa kanila yung kahirapan ng kanilang sinasagupa nilang paghihirap para sila makarating dito sa ating paaralan. Determinado raw si Elsa sa pag-aaral. Siya ay porsigido, bakit sabihin natin na hindi naman ganun siya ganun aktibo dahil nga may mga aspeto na nakakasagabal sa kanyang pag-aaral. Pero sa kabila noon, natutuwa kami dahil nga nakikita namin na siya ay interesado na matuto. Since birth. Ako kasi po nakita na po yung daan namin na ganyan. Yung tulay, nagkakaroon lang siya. Taong bayo lang yung gumagawa. Gaano po katagal? Ako po ay 40 years old na. 40 years na. Twice lang siya nagkatagal. Nadaan na yung pong mga previous teachers dito, nakakatawid sila crossing the river na tinatalian po ng tali ng kalabaw para lang po makatawid. Hanggang ngayon, kalbaryo pa rin ang mga taga-barangay Latag ang maputik na daan. Isama pa ang ilog na kailangan nilang tawirin, makarating lang sa paaralan. Sobrang nakakalungkot dahil po maraming bata yung nagagaling doon. Most especially yung aming mga secondary, yung mga graduate namin dito. Malinis, mabango sa damit at detergent sa kamay. New Kala Liquid Detergent. I trust Gyne Pro kasi it's OB Gyne recommended. Kapag po baka talaga, kailangan mag-sacrifice and ramdam po yung hirap. Bukod sa ilog Perasol, may ibang tari ng peligro sa ilog na yamot-yamot sa barangay Latag. Ito ang ilog na kailangang daanan ng mga estudyante para marating ang susunod na barangay kung nasaan ang Tala National High School. May sementadong daan dito, pero umaapaw ang ilog kapag malakas ang ulan. Napakahirap po na sitwasyon ng mga eskwela ko rito dahil po sa kahirapan ng ilog, napakalalim. Una-una po ay wala kami konkreto na tulay. Maliban po lang doon sa ngayon 2014-15 po ay nagpagawa po ako ng tulay na konkreto na tubo para ang mga bata po ay makatawid na ng maayos. Hindi lang estudyante ang apektado kapag tumataas ang tubig sa ilog mayamot-yamot. Kahit ang mga guro, yamot na sa peligro. Minsan po ay pagdating dito sa school, hindi po umuulan. Tapos po may mga pagkakataon na bago po sa hapon, kung kailan po yung uwian na, saka po lalakas ang ulan. So, nabaha na po yung ilog. So, wala po kaming choice kundi dumaan sa tulay para po makauwi sa aming mga bahay. Tinuro ni Teacher Melanie ang kanilang dinaraanan kapag tumataas ang ilog. At ito na po ang daan papunta po
tinutulungan po ang mga konseho para po ang mga tao na mamamayan sa Nasundo at mga bata na nag-aaral ay makatawid. Ang Internal Revenue Allotment o IRA ng Barangay Latag para sa taong ito ay mahigit 2 milyong piso. Hindi raw ito sapat para sa mga pangangailangan ng barangay. Pero ng barangay ibabawasan para isama po doon sa pagpapagawa ng tulay. Eh kung babawasan pa sir yung era ko, wala na pong napapagawa sa barangay ng mga katulong sa mga tao, katulad po ng mga hagdan ng karsada, katulad po ng mga tubig. Mahigit sa 2 buwan pa lang, unti-unti lang nasisira ang sahig ng tulay. Medyo awang na po yung sahig na inilagay. At medyo delikado po siya sa mga bata na dumadaan dito. Lalo na po yung medyo mabibigat na mga bata. At minsan po ay pag mga pilyo pa ho ang mga bata, nagtatakbuhan. So maaari po silang mahulog din. At nakakatakot po talaga. Medyo maliit pa ho yung tubig niyan na yan ngayon kumpara ho pag talagang bahang-bahang. Madalas na. Pagkatapos makatawid sa tulay, masukal na daan naman ang kailangang pagtasin. Ito po yung aming dinadaan ang pagkatawid ng tulay. Madamo. At nagubat po. Ito po ang mahirap na bahagi pagkadaan po ng tulay. Sa putikan. May isa pang tulay na daraanan si Teacher Melanie. Gawa ito sa kawayan, pero marupok na ito. Ay, salamat. So ito po yung gilid ng ilog na ating pong dinadaanan pagkatawid po sa tulay. Dito tayo mamamaybay sa gilid papunta po sa kalsada. Delikado ang daanan ito, lalo na sa mga bata. Isang maling hakbang kasi ay maaari silang mahulog sa ilog. So ito po ay yung mahirap na bahagi. Mga ugat ng puno po ang dinadaanan namin. Mahigit sa 30 minuto namin nilakad ang ruta sa gilid ng ilog bago nakarating sa kabilang bahagi. So yung pong makikot na daanan na yan ang aming nilabasan. Simula po doon sa pagdaan namin sa tulay kanina. So dito po lalabas para po makauwi na kami. Papunta sa maganda pong ito sa may kalsada. Simple ang pangarap ng mga residente ng Barangay Latag. Sana po ay mabigyan po kami ng tulay na ligtas po para sa mga bata at sa lahat po ng dumadaan na sana po ay may makatulong po sa amin, di lalo na po dito sa barangay. Paano mo matutulungan ng isang bata na isa parang musbo na may pangarap sa buhay? Kung yung simpleng dadaanan pa lamang, hindi na siya makakatuloy. Dahil buhay na ang nasa lahat. Libre ang mag-aral sa mga pampublikong paaralan, pero maraming estudyante mula sa Barangay Latag ang humihinto sa pag-aaral. Nawawalan daw kasi ng ganang pumasok ang mga bata dahil sa kawalan ng maayos na daan at tulay.
pamilya at pangarap ang parating nagbibigay sa kanya ng rason para magpatuloy. Para po hindi rin po mahirap pagpasok. Saka po, hindi maiwan po sa pag-aaral yung mga kapatid ko. Kahit ako na lang po yung harap, walang po sila. Ang nanay ni Elsa na si Aling Hermojena ay 58 taong gulang. Siya ang tanging kumakayod sa pamilya. May sakit kasi sa bato ang kanyang ama, kaya hindi na ito nagtatrabaho. Sampu ang anak ni Aling Hermojena. 6 ang may asawa na at nakabukod ang tirahan. Si Elsa at Karen ay nasa grade school pa lang. Ang isa pa niyang anak na babae may sakit din sa bato. Wala nga akong kapatid. Kung ako may pagamot na yung mga po hindi, wala po nang tumakas pa. Pagtatanggal at pagbubuhat ng malalaking bato sa taniman ng tubo ang pansamantalang trabaho ni Aling Hermojena. Kasama niya rito ang isa niyang anak na lalaki. Kumikita sila ng tig-300 piso kada araw. May kailangan po eh. Dahil ano nga po mga kapatid ko eh, ako isa itong kapatid ko pagkakuhan. Kailangan po hindi ako mag-pay po ng gumawa kahit mag-hanap ulit po kahit na pagkano. Alam ni Elsa na makakatakas lang siya sa kahirapan kung makakatapos ng pag-aaral. Harap po maging teacher. Para po makatulong sa mga batang hindi ko nakapag-aral. Makakalalan. Tulungan po yung mga batang hindi po nakapag-aral dahil po sa kawalan ng pagkain, pera. Patuloy naman ang bumababa ang bilang ng mga pumapasok sa Talat National High School. Noong 2013, mahigit sa 500 ang estudyante rito. Bumaba ito sa mahigit 400 ngayong taon. Ang nakikita namin dahilan ay yung kalayuan. Kalayuan ng lugar na pinanggagalingan ng ating mga estudyante. So, kinakailangan na sila ay tumawid ng ilang ilog bago nila marating ang ating paaralan. Sa bawat 10 estudyante ng Talat National High School, isa ang hindi nakakapagtapos. Malinaw na may naiiwan. Kung mga batang ko, yung mga buwan na maanood kung mga nangyayari sa mga kabataan ko, isa dyan sa Batangas na kabataan, huwag niyo susunod pa naman sa Department of Education Secretary. O isang tao makakapag-hindi ko ng sabi. Dami ko yung mga potential na contributors na ating society. So, ibig sasabihin, dapat lahat sila priority. Maayos na kulay ang nakikita sa solusyon ng mga turo para mabawasan ang mga estudyante na nalulungkot sa pag-aaral. Lagi alam mo sa puso. Kahit resident pa ka lang. Kahit lang makasabay na kami. Sana sa siguro na yung mga bata na nag-aaral. Tila suntok sa buwan na magkaroon ng maayos na daan at tulay ang barangay na tahan. Ngayon ko tagaan sa puso. Wala ka lang tangi. Kasi ko,
Elsa na magkakaroon ng tulay sa kanilang lugar. Tulay na maghahatid sa kanya at iba pang bata sa pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. So po mga siguro po namin ang nalagay po ng tulad. Para po hindi na po mahirap papasok. Mukhang maghihintay pa si Elsa at ibang residente ng barangay Latag sa pinapangarap nilang tulay. Wala naman kasing nakikitang benepisyo ang munisipyo kung magpapatayo sila roon ng tulay. Ang gains natin dyan yung economic returns. Una na yung real property tax dyan ngayon na mga local population. At ang isang ano na siyempre yung economic returns, kung malaking masyadong investment mo sa infrastructure, hindi naman sapat para ang kapalit na returns na ganun din kalaki. Pero hindi raw tamang pasehan ito para bigyan ng tulay o daan ang isang komunidad. Kaya nga nagkaroon ng sistema ng gobyerno, nagkaroon tayo ng sistema ng gobyerno tulad na ating marami na ang serbisyo ay may iyakin kahit sa mga 2013. Konsehal siya mula 2013 hanggang 2016 at nahalang nili siyang alkalde nitong Mayo 2016. una economic factor. Yung mga tao doon sa pista na nila, ito yung mga binoboto. Ito yung mayayaman sa lugar nila. Yung patronage, the feudal system, we really never lost that system in thinking of the feudal lords. Yung mga feudal na may lupa. Noong nakaraang eleksyon, panalo sa barangay Latag si Mayor Barcelon. Masakit din po sa aming mga taga-barangay na sinasabi nga ni Mayor, hindi ka mabibigyan ng hinihingi natin na yung tulay ng barangay. Medyo po masakit din sa loob namin ang mga taga-barangay dahil po pagka buwan po ng August na, tagbagyo na po yan, hindi na po makapumayan ang mga tao dito sa barangay na papuntang na. So dahil lang po na wala talaga po matatawaran. Mula 2004 hanggang 2013, halos 13 milyong piso ang halaga ng mga proyektong ibinigay ng munisipyo sa barangay Latag. Karamihan sa mga ito ay mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng classroom at kalsada. Pero wala pa para sa tulay. Ma-estimate namin din yung medyo malaki-laking pondo. Gawa, nakakurba yun eh. Pag itinulog mo naman, mahabang mahaba. Siguro, yung mga 15 to 18M, alam ko, yun ang makarating na gastos. So, mahal ang tulay. Ngayong taon, mahigit 200 milyong piso ang Internal Revenue Allotment o IRA ng nasugpo. Ayon kay Mayor Barcelon, pipilitin ng masolusyonan ang problema sa tulay ng barangay Latag. Consider natin kung ano magkaya ng pondo ng munisipyo na mag-source ng funds tayo sa iyo. Alam natin, galang, siyempre, katagang kanila mong buhay. So, pag hinahula ng matagal, kaya sila nakapasok. Ang nakaraang mayor na si Rosario Apacible, hindi raw alam ang problema ng barangay. Hindi raw niya kasi kaalyado ang kapitan. Natunang Magallanes, masyado lang maulan, kaya hindi mo umpisahan. Kaya nga lang, siyempre, kasama yan sa budget ko ng 2016. At nakasama na itin yan. It took time kasi medyo
sa Barangay Lata. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang mga residente na darating ang araw na hindi manganganib ang mga bata kapag papasok sa paaralan. Umaasa pa rin po kami na mabigyan po kami ng Sangguniang Bayan, ng ating pong mayor at ng ating pong provincial, na mabigyan po kami ng tawaran na kompleto na tulad dito sa Barangay Lata. Daan at tulay, hindi simpleng infrastruktura ang mga ito. Para sa mga tao nasa liblib na komunidad, daan ito tungo sa hanap buhay at paaralan, at tulay tungo sa mas maunlad na buhay. Dapat ay kaaya-ayang karanasan ang pagpasok sa paaralan para sa bawat batang Pilipino. Ito ang dapat tiyakin ng mga magulang, ng mga nasa pamahalaan at ng komunidad. Kung kayo po ay may usaping nais matalakay ng ating programa, magyari kong makipag-ugnayan sa aming Twitter at Facebook account. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang ID mo bilang Pilipino nagbibigay sa iyo ng pribilegyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsalis, linangin ang kaisipan kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Maling Mangamas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan. Ayun po, tapos na po ang palabas dito na tungkol sa paaralan sa investigate documentaries. Ang natutunan ko po dito ng mga bata, kahit mahirap ang buhay nila, hindi pa rin sila magsusuko dahil ang solusyon lang nila para sa maganda nilang buhay ay pagtatapos sa pag-aaral. Ang mga guro at ang mga barangay kapitan ay sila din ay pag-aasa din na meron isang komrentado na tulay para makataan ng mga estudyante ng maayos. At ang mga bata po, isa lang po ang gusto nila, isang tulay na maganda at hindi ito delikato para walang mamatay at hindi malulunod ang mga bata pag pupunta sila sa eskwelahan. Ayun lang po, salamat po.